Good afternoon, everyone. We are from BSIT2C and we are here to present our program, the Monthly Payroll Management System. Ngayon, kapag nandito tayo sa main screen, makikita natin yung mga options. Meron tayong Add Employee, Display All Employee, Calculate Payroll, Loan, Payout Salary, Search Employee, Update Employee, at saka Delete Employee. For first option is add employee. Then enter 1 to proceed. Then magtatanong is, do you want to add employee? If yes, is magpo-proceed lang siya sa enter employee first name. Then enter employee first name. Enter employee middle initial. Then enter employee last name. Then for this birth date is may format siyang dapat sundin. Month, day, and year. 05/30/2004. Then for this employee contact number, starting with a 09. 9978195. Then enter email address must be gmail.com. Ito gmail.com. Then for the position, nilagay na namin dito yung position sa ating employee kasi ni-request ni Sir bawat na ilagay sa position para sa calculate payroll is hindi na siya magtatanong. Manager. Ngayon, pupunta tayo sa Display All Employee. Makikita natin dito yung ID, which is yung number 1. First name, yung Angelito, yung middle name niya. Yung last name, tapos yung age niya, mako-convert na sa 19. Kasi yung kanina nilagay natin yung date of birth dito, mako-convert na sa age. Tapos contact number, email address, tas yung position niya. Ngayon yung net pay, loan amount, tsaka yung monthly payment of loan, wala pa dahil wala pa tayong ini-input. So, dito ngayon tayo sa calculate payroll. So, in-enter natin is yung ID number 1, which is si Angelito B. Padolina. So, nakalagay na dito ngayon yung position. Pero hindi natin i-enter kasi kusa na siya. So, ilalagay natin ngayon kung ilang days na yung trabaho. Sabihin natin 10 days. Tapos total minutes ang late niya is 60 minutes, which is 1 month. Enter the number of overtime. So may overtime siya ng 1 oras kasi wala siyang pasok ng holiday. Ang ngayon makikita natin dito is ang kanyang sahod. Ang gross pay niya is 8,000. Tapos magwasan siya ng PhilHealth ng 160, SSS 160, Pag-ibig 160, tax 320. At ang total deduction niya is 1K. So ang magiging net pay niya for the salary is 7,000. Ngayon, di-display natin ulit para makita yung mga calculate payroll. So, pumasok yung net pay niya dito, yung 7,000. Yung loan, wala pa, dahil wala pa rin tayong ine-enter. So dito, option number 4 is yung loan. So the is 4. So ilalagay natin yung ID na 1, which is yung kanina. So makita natin dito yung employee name, si Angelito. Tatanungin muna tayo dito kung maglo-loan tayo or hindi. So yes. Tapos ilalagay natin kung gaano kalaki yung i-loan mo. Example for 1K. So dito sa annual interest, dati is nakapix siya na 10%. So nag-request sa amin yung panelist na kami yung maglalagay. So lalagay natin dito sa kali is 10. So and the loan duration in a month, so 12. So dito makita natin yung monthly payment niya is 87. Tapos yung total repayment niya is 1K 54. So
Next, sa display employee tayo ulit. Titingnan natin kung pumasok yung mga nag-loan. And makikita natin dito yung loan amount, yung 1,054.99. Tapos yung monthly payment of loan niya, babayaran niya sa loob ng 12 months ay 87.9159. Sa number 5 option naman is yung payout. Enter natin yung 5. Then, enter the employee ID for the payout, which is si number 1. Then, enter. Then, sasabihin ng program is, do you want to proceed with the payout? Yes. Then, ayun na po. Payout completed. Ngayon, pagkatapos niya mag-payout, punta tayo sa display. Makikita natin na nawala na yung net pay niya. Then, sa number 6 naman, option is search employee. Then, enter natin yung 6. Meron tayong dalawang option dito. Ito yung na-recommend ni sir kasi dati yung amin lang is search by employee by ID. Ngayon, dinagdagan namin siya ng search by employee name. Then, enter your choice. Enter the employee ID to search for is 1. Then, ayun na, lumabas na yung mga details niya. Then, press any key. Try naman natin mag-enter ng name niya. Choice natin is number 2. Enter the employee name to search for, which is si Angelito nga. Then, ayan na, lumabas na yung mga details ng employee na yun. Ayun. Then proceed to main screen. Then option number 7 is update. For enter employee ID to update there. Then maglagay kami ng 7 option. Ito kasi yung ni-request ng panel na if first name lang yung i-update mo, first name lang yung malalagay dito. Then, kunyari malalaking uppercase. Then employee with ID updated successfully. Then pupunta tayo sa display. Then ayun na. Nagbago na siya doon ng pangalan. Then try naman natin yung iba. Sa age 4. Then ganoon din is 2003. Then, nagbago na is, naging 20 na siya. Kanina, 19. Ngayon, sa number 8, para mag-delete ng employee. Ngayon, enter the employee ID to delete. Yung ID niya is 1. Ngayon, makikita natin yung employee natin, yung information niya. Tapos, meron tayong choice dito sa baba. Are you sure you want to delete this employee? Pag yes, type natin yes. Then, employee with ID 1 deleted. Ngayon, punta tayo sa display para i-check. Wala na siya, deleted na siya. Text file. Thanks for watching.